Apat agad ang naaresto dahil sa paglabag sa gun ban kasabay ng opisyal na pagsisimula ng election period kahapon. Partikular naman daw na maghihigpit ang mga otoridad sa paunang mga lugar na isinailalim sa red category ng COMELEC. Magbabalita si Carrie Cator. Green, yellow, orange at red. Ganyan ang naging klasifikasyon ng COMELEC sa mga lugar na binansagang election areas of concern. Yellow para sa mga lugar na may suspected election-related incidents sa nagdaang dalawang eleksyon at posibleng may presensya ng private armed groups. Orange sa mga may serious armed threat. Kombinasyon naman ang red at posibleng isailalim sa COMELEC control. Para sa nalalapit na eleksyon, halos 40 lugar ang nalagay sa red category. Karamihan mula sa Bangsamoro Region o BARM. Sa green category naman, wala raw banta sa seguridad sa mga natitirang bahagi ng bansa. Pero inaasahan ng mga otoridad na magbabago ang listahan oras na magsimula na ang campaign period sa linggo. Mataas itong 1,229 na to na green. Ibig sabihin, wala silang kahit anong election-related violence. Yung mga nasa kulay pula, kalimitan yan yung mga possible candidates sa tinatawag na areas of control. Sana wag nang madagdagan. Magiging mas strikto ang AFP sa pagpapatupad ng gun ban sa inaasahang gulo sa BARM. Ang PNP nais namang padagdagan ang mga pulis, partikular sa mga election checkpoints sa rehiyon. Sa January 12 na magsisimula ang gun ban, gayon din ang inspeksyon sa mga checkpoint sa bansa. Kami na nag-checkpoint, alam namin delikado. We want to make sure na safe po yung ano natin. Kasi kung mas konti po yung tao natin, and of course, red flag po yung pupuntahan natin, baka kainin lang. Ang term natin, baka ma-ambush pa kami. So makakakita po kayo, kaya kanina, we're talking for additional forces po na dadalhin po namin dun sa BARM. Yun po yun. Kasi actually, konti rin talaga yung police namin doon. So we will be adjusting, but we will be asking more from the military. Nagdagdag na po kami ng mga tropa dito and maganda naman po yung naging epekto dahil as of the end of last year, we have already neutralized 4 terrorist groups in the BARM area. Muli ring binuksan ang National Election Monitoring Action Center sa Camp Crame. Mas marami raw gagamiting CCTV para bantayan real-time ang sitwasyon sa voting sites. Napaka-importante po nito. May mata ang COMELEC kahit wala kami doon. Paiigtingin din daw ng AFP ang kanilang intelligence operations para masigurong wala nang makakalusot na tinatawag na foreign actors sa eleksyon gaya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Para sa 1PH, Carrie Cator, News 5.